Hindi talaga nanood si VP Sara Duterte mga kababayan sa SONA ni Ngagba. SONA ni Bangag dahil ang sabi ni VP Inday, walang kwenta. Wala na kwentang panoorin. Puro kasinungalingan, puro buladas mga kababayan, at puro kabangagan. Ang sinasabi nitong si Bongbong Bangag Marcos na mayroon pang patama si VP Sara. Mayroon daw mga iba dyan na 68 years old pa mga kababayan, mukha ng bangkay. Hindi niya pinangalanan na. Pero sinearch natin mga kababayan kung how old is Bongbong Marcos Jr. 68 years old. Mukha na daw bangkay mga kababayan, sabi ni VP Inday. Panoorin niyo po ha. Vice President Inday Sara Duterte, VP welcome back to the Sara Netherlands. Kamusta po Duterte. kayo, ma'am? Thank you for the welcome, and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Den Haag. I'm okay, walang problema. Andyan na pala sa The Hague mga kababayan, Netherlands, si VP Sara. Apparently, yung bali-balita nung mga nakaraang araw mga kababayan na lalabas na si Tatay Digong, na misinterpret ng pala si VP Sara Duterte. Dahil ang narinig natin makikita ko na si PRRD next week. Na misinterpret ng mga tao mga kababayan na lalabas na si Tatay Digong next week. Hindi pala. Magkikita silang dalawa mga kababayan. Yung iba kasi parang sinobrahan mga kababayan ng yung post. Nagmarites mga kababayan. Nagmarites ang ilan. Yung tuloy, masaya na sana tayo, tapos na-disappoint na hindi pala totoo, na lalabas. Kasi yung iba, sinabi ng lalabas. Kala natin totoo na mga kababayan. Na-misinterpret lang nila si VP Sara. Magkikita sila. Sila lang dalawa. VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time. Okay lang naman siya, wala pa siyang problema. We had productive discussion about politics. About politics, ganyan talaga ba sa politician mga kababayan? Kahit wala ka na, retired ka na, mamimiss mo ang usaping politika. Si Tatay Digong at chika-chika sa politika. So, ang gusto lang, naubos yung oras namin sa kakatanong niya sa estado ng politika. Si sa Bangag, Pilipinas. Ma'am, anong it seems pinagagawa that ni notably, Ngagba? Nalaman na niya na nakulong na si Senator Marcoleta. 30 minutes early yung pag-out niyo, ma'am. Is this Wala, 30 minutes? a new development? Kasi 2 to 45 pa man, ma'am, mga wala pa nag 3 o'clock. 1:30, 15 minutes lang. 2:30. Sa oras naman di ay. 2:44 pa, ma'am. Hindi ako oras mo. Basta? 2:44 pa, ma'am. 44, so 15 minutes early. Wala. Wala akong kabantay. Wala akong kabantay. Hindi daw niya mga kababayan napansin na 15 minutes early siyang lumabas dahil pinalabas na siya But everything is okay naman so far, ma'am. More dating nga lito, no? Sabi ni VP Sara, kaya pala Wala ka, Bibi. Kaya Nag-chismis magod ni PRD ka ganina. dahil nagchismis do sila ni Tatay Digong kanina mga kababayan. Gusto na ang security na Tapos sinabi daw ng security na I have to go down, I have to go. you have to go. Pinaalis na siya ng security mga kababayan. Pero 15 minutes early pa. PRD requested 5 minutes extension para lang Si Tatay Digong nag-request ng 5 minutes extension mahuman ang chismis ba? para matapos lang ang chismis. But said no, not today, but on any other day, yes. So, Tapos hindi siya pinayagan mga kababayan ng sikyo. Yun pala, mayroon pa silang 15 minutes. Ang ICC ang layo ng travel ni VP I Sara. was thinking maybe, I don't know. Okay. I do not know. Basta na siya lain na schedule pa. Ewan lang doon niya mga kababayan, baka may iba pang schedule. Pero ito namang ICC, walang noon. Nag-request si Tatay Digong 5 minutes more. Hindi pinayagan. Okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo Grabe. na solid talagang Ang daming suporta sa'yo tao, ng no? taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel London seeing pa that lang yun, ha? particular crowd? Well, heartwarming at nakakaiyak dahil Daming karamihan sa supporter. kanila Gumastos. na face to face na ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So
Si Bangag ang may kasalanan yan, ha. Huwag din yung kalimutan, mga kababayan. Si Bangag ang may kasalanan yan. Karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte. VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na Marurot, yung pataas. trust and confidence and Talaga your mataas ability to naman. lead in as far as Dati being pa the yan. Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. So how do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in Thankful. comparison to what is Oo. alleged by some? On that point, I am truly blessed, no? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Tapos si Gadon nagalit, mga kababayan, dahil bias daw SWS. Gusto niya sa Octa Research at sa RP Mission. Hindi ako malabobong makapag-explain Gadon. sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yan ginawa, o kung sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa aking mga kasamahan sa OVP at syempre sa aming Ang dayaan sa survey, mga kababayan, sa Luzon na lang. Dahil madja-justify nila, mga kababayan, dahil walang suporta si Sara sa Luzon. Yan ang sasabihin nila. Pero sa Mindanao, sige, subukan nyo. Pati sa Visayas, subukan nyo manloko. Mabubuking ang inyong kasinungalingan. opisina. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address State of the Nothingness address. ni BBM? Hindi ako nanood ng SONA like last year. And wala akong planong basahin. Yes! Ang Walang kwenta, VP Sara. Puro pangako. Nangako na naman ang mga bangag, no? Tapos, ang binida, mga kababayan, yung pamigay-migay niya ng ayudang bigas. At saka, yung magpapalipad siya ng rocket sa next year. Bangag! Kalaman ng SONA o kahit man lang Magpapalipad ng racket. Dahil I truly believe it is a waste of time. Yes! Of, A waste of time! Ayan, mga kababayan, magagalit na naman si Clark Castro nito. Babastusin na naman si VP Sara. people. VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, splendid ka talaga? Wow. Parang a whole new world pa. Shining, shimmering. Huwag ka nang mambola, Alvin. Pero totoo, Wellness. Kasi ma'am, Baka mangutang ka, Alvin, ha? Yan, mga kababayan, di ba, yung estilo ng, hutang ka. Pupurihin mo pa na pupurihin hanggang, parang ma-flatter, mga kababayan, ang uutangan mo. may tatanong ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na Alvin, wala na yung pera si VP Sara na ubos na sa pambayad sa impeachment. Huwag mo na utangan. kabilat kanan Joke lang, Alvin, ha? yung atake sa'yo ma'am, may it be personal or political? Hindi ko lang alam ha, sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Hindi alam ni VP Sara kung pinipuri mo ba o nangungutya ka. Actually, mas ma'am. Mas grabe. Yes. Bakit? Double meaning yan, Pwedeng, ibig sabihin, gusgusin ka dati. Ganyan. Alvin, ayusin mo. Wala man kasing difference sa akin. Pero, ito si VP Sara, mga kababayan. Natural ang, beauty. Wala talagang arte, mga kababayan, kagaya ng iba. Mula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi nga. Anong skincare? Baka maging bestseller yan, ha? Bigla. Kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na pag 38 ka lang, tas nangmumukha kang 68. kaya, siya na ba,
Guilty, mabuta na kayo. Bang, wala akong pinapatamaan. 38, mukhang 68. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Ayan, si Bangag yan. 68 pa lang, mukha ng bangkay. Walang kwenta pa ang Sona, no? 68 pa lang, mukha ng bangkay. Ay, Marcos! So wala. Kasi wala nung 22 and in fact before 2022. Si Bangkay. Pareho lang yun. Yun lang na mas meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha. Kaya meron ng mga Sunblock, ma'am. Di ba? Di ba ang tawag ni Eloy Bugris, mga kababayan, dati kay Marcos is Bangkay? meron ng mga yung dahil mayroon yung chika si Bugris na na daw nasa freezer na daw. Oh, nakasuhan nga siya. Ang tawag niya kay Bangag Bangkay. Nakakatawa si Eloy. dermatologist na skin care. Yun ang sinasabi mong 68 pa lang VP Inday na na mukha ng bangkay. Okay. VP, meron bang gustong ipahatid si former president sa mga Pilipino, ma'am? Hatid? Na, alam niyo naman talaga, ma'am, we have Ano been ba doing this hatid? for more than a year, but strong and steady pa din. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. Yes, oo. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC. Ayan, radihan this natin is, yan. Free Duterte Now. Oh, free Duterte now. Bring him home. We will talk about the injustice that was done to President Rodrigo Duterte. Pinaalam ko ito kay President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin Wala. na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin. Oo, bantay BP Sara, gagamitin na naman yan. Alam mo naman mga bangag Ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. Yung mga konti mga kababayan na yung mga lalaking mga labi, gagamitin na naman nilang ebidensya. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Kaya sabi ko, para lang malabas namin yung galit Oo, namin. talaga. At marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. Oo. And then sabi niya, okay, bahala kayo kung yan ang gusto ninyo. But I warned him that it will not help his case and he said no, okay na. Kung ano yung gusto niyo. And you, ma'am, as our hope, the torchbearer for the light na makikita namin sa torchbearer. 2028, the future President of the Republic of the Philippines. What's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan? On that note, din no, Sa notang I am yan. truly blessed kasi simula nung 2016 hanggang 2019 midterm elections ng presidency ni PRRD. Noong 2022, 2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, gusto ko siya, sinusuportahan ko siya. Marami sa ating mga kababayan, yung nagdarasal talaga. Talagang mataimtim. Nagsiiyakan mga kababayan. Emotional pa. Para we pray for Inday Sara, we pray for the Duterte family, we pray for President Duterte. At hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ganyan kalakas na pagtitiwala support. at paniniwala ng ating mga kababayan. Wala Para sa ating mga kababayan, savior natin si Tatay Digong laban sa mapang-aping gobyerno. Nawala na tayo ng pag-asa sa ating bansa sana Nawala na pag-asa ang Pilipinas.
until dumating sa Tatay Digong Duterte, mga kababayan. At nanumbalik ang ating hope na hala, pwede pa pala. Pwede pa pala sa mga kababayan ng Pilipinas na umunlad sa pamamagitan ng good governance sa mga Duterte. Tapos, yan ang kukunin, mga kababayan, ng mga ngiwi, ng mga bangag, ng mga adik sa atin na once in a lifetime na opportunity. Wala nang magiging Tatay Digong, mga kababayan, at BP Sara in the future, sa totoo lang. Kami, Ang marami yung kagaya na tulpok ng mga bendalo. tulad ko, ako tuloy-tuloy lang talaga ako sa trabaho ko. Kung ano yung mandate ng Office of the Vice President, apart from being the Vice President being a constitutional successor, kung ano yung mga merong budget na mga programs and projects sa loob ng aming opisina, yun lang din at yun ang ginagawa namin. VP Inday, on behalf of the Filipino all over the world, asahan niyo pong suporta namin sa 2028. Duterte! Dapat tayo maging mapagmatyag, dapat tayo makialam. Dahil Makialam. sinabi ko na nga noon, 'di ba? We do not know if we still have a country. Oo, 2028. And at the rate that this dictatorship Dictatorship na, no? Oo nga, no? we do not even know Tama ka, BP Sara, dictatorship na. if there will be elections. Nako! Bangag! Kaya, yes ma'am, unang-una, dasal. Tapos pangalawa, kailangan talaga tayo makilahok, makialam, pumuna sa ginagawa ng Magsalita, mag-call out, mga kababayan. Maraming salamat. Huwag lang manahimik. Question ka. Ma'am, question po. Last year SONA po ni PBBM, nabanggit po niya yung mahiya naman kayo. And then according to him, ma'am, he's the na nag-expose about sa corruption, especially po sa flood control scheme. And then sabi po niya, wala daw pong administrasyon ng mga nakaraan ang may nagawa tungkol dito. Siya lang daw po ang may mga Bangag! Mabubudol siya! and then may na-prose. Yan lang ang masasabi namin. wala naman Bangag. siya napakulong sa flood control scandal eh. Wala, si Jinggoy lang. Tsaka, Ayaw bumangag sa sinabi kanya. niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na PR. sinabi nila yung linya na yon sa speech niya Ayan. na nag-backfire. Backfire sa kanya dahil wala siyang hiya. katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard unfinished or substandard projects, no? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili Mailigis. niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood Sinakripisyo na nga niya ang kanyang inalay niya, mga kababayan, ang kanyang baboy na pinsan. control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko. Exactly, Warzayan. Doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya, yun yung impeachable offense doon. Nagpumirma ka ng budget na alam mong madaming insertions. Na alam mong yung NEP mo, hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung Pinirmahan mo pa rin, Kaya bangag. hindi niya pwede ilayop yung Punyeta, sarili bangag. niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong na walang nakulong na mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. And ma'am, kanina sa SONA po niya, nabanggit po niya na malapit na daw or kakasuhan na daw po si Romualdez at may mga congressman na po na parang Ay, nako, ikwento niya sa na pagong. po na sila ng warrant po sa mga congressman na involved po sa flood control scandal. Di ba Ikwento yan nila sa din yung sinabi pagong. niya last year bago mag-December may makukulong na. So meron bang nakulong bago mag-Christmas? Wala. So wag niyo na i-expect na makulong niyang dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag niyong
Balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Diba? O di, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang, hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan kong gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata kayong mga anak ko. Ano kaya no? Siguro no na ni-request si VP Sara na doon na lang siya mag-opisina sa sa Davao City and then yung meeting mga kababayan online. Ganyan siguro no? Wala siyang, hindi niya tinupad. Sige, sabihin na natin, personal yan eh. Personal. Pwede naman hindi to pa rin yan, eh. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba? Hindi. May 20 ang butil. makulong before Christmas. Tinupad ba? Wala. Ngayon mga kababayan, napunta na sa racket. Magpapalipad daw ng racket next year. Wisit na bangag. So bakit pa kayo naniniwala doon? Wisit. Noon lang Ang racket ni Baby M, Baby Racket. VP Inday, Ay, may Alvin. VP Inday, maraming salamat po, ma'am. Ito Alvin ha. Masyado excited. Picture na ta, ma'am. Ay nako. Pinutol ni Alvin eh. Samantala, dito tayo sa diskusyon mga kababayan ng ating mga kaibigan sa SMNI. Puro ayuda. Di ba dapat trabaho? 2.5 Ang achievement ni Bangag mga kababayan, puro ayuda. Tapos, yung ayuda bigas, kulang-kulang pa timbang. mo ng trabaho, ayuda mo lang ng 10 kilos na bigas na kinupitan pa ng 2 kilo? Bakit? Isa lang. Pero, ewan lang natin, meron ng 2 kilo ang kinupit. Di ba yung 10 kilograms sa kababayan, mukhang 9 lang? Tapos sabi ni Gwenson, 2 pa daw kilong kinupit. Walang hiya. Ano ba ang ibig mo sabihin dyan, BBM? Nasa loob ng Bangag. 2 taon, ay bibigyan mo sila ng tagsa 10 kilo, buwan-buwan. Habang buhay na lang. Hanggang saan naabot yun? Ang kailangan po ng mga tao ay yung pinumesa mo, you promise jobs. You promise jobs. But it got worse every year. Parami ng parami ang walang trabaho, 2.5 million. At dumadami pa ang Dumadami nagtatrabaho ang mga ng ngiwi. part-time. Sinabi mo rin yun, those are the underemployed. Hindi yung sapat ang ayuda. Dahil hindi po yan tatagal na pansamantala lamang yan na tulong. Ang kailangan po ng tao ay trabaho. Trabaho. Kaya dyan importante ang foreign direct investment na makakapagpapasok ng bagong kapital and create new jobs. Pero sa ngayon, Wala eh. Nauna pang racket mga kababayan, palipad ng racket. bagsak din eh. More than almost 50% of foreign direct investments ang bagsak. Ang binida niya na marami daw siyang paaralan na napuntahan. Almost 50%. So, Bangag talaga yung no scholar. new jobs from foreign direct investment. Tama nga si VP Sara, walang kwenta ang SONA. No? Walang kwenta. And yet, Bongbong, I heard him, BBM said, na 68 years old, para ng bangkay. meron siyang nadalang investment, napasok na investment, pero wala siyang na-specify. Kasi, para kasing nakukulangan yung ating mga kababayan in terms sa ginagawa sa sektor ng agrikultura. Kasi, di ba, yung mga nagsasalita in behalf ng mga Nabubudol eh. organization, ng mga grupo po ay sinasabi pa rin po na rampant pa rin po yung supply sa galing sa ibang bansa na from imported food. Nandyan pa rin. And they're saying na may protection ng government eh. So, yun ang sinasabi nila, yun ang nirereklamo nila na parang, is the government pro farmers or mas pabor sila sa Ay, pro bangag sila eh. illegal na supply na nasa merkado? Oo, kasi ang importation na yan, Pro sila? Pro smuggling. ang hindi sinasabi ay ayaw nilang sabihin, pero ang totoo, lahat dyan, ang importation na yan, may racket dyan. Kaya, instead na yung pinramis niya sa atin na food production for 4 years, hindi niya pa rin nagawa. Yes. Kita mo, hindi siya nag-report ng yield ng rice. Hindi siya wala. nag-report ng yield ng rice. At Hindi rin alam niya.
Hindi siya, Nag-report pa sa racket. hindi siya Visit. nag-report niyan na specific. Kasi, sinasabi niya lang food production, but for 4 years, she's been saying food production. And yet, the cost of fertilizer is now 1,600 per 50 kilo bag. From around 900 Dati-dati mga kababayan or 700. Di ba? Di ba pinagmamayabang niya ang agrikultura, ang kanyang expertise? Paano naging expert yan sa agriculture mga kababayan? Minsan hindi nga yan siguro nakahawak ng pala or pang-araro. To 900 pesos per 50 Laki sa kilograms layaw, of eh. fertilizer when he took over as Hindi nga siguro yan nakapaglaban ng brief sa kanyang buhay mga kababayan. Pagsasaka pa kaya? president. So for 4 years, wala siyang nagawa na significant sa food production dahil umaasa siya sa importation, Hana. Import lang ng import. Ayan, taas ng dollar ngayon sa peso. Kaya lalo namang nababawasan ang kaban ng bayan. Madisgrasya. Ngayon, yung 20 peso na bigas, dahil promise niya yan, ano naman ho ang klase yan? Sa 20 pesos ho na Band-aid bigas, ba? Band-aid diba? solution. Ano naman yun? Subsidy naman yun na temporary. At ang reklamo ng farmers dyan ay yung kanilang bigas na raw, from the farm. Ang namamatay dyan mga raw. kababayan, ang local And farmers. then, guys, bibilin lang ng NFA sa 10 pesos per Ay, kilo. Diyos ko, Lord. Simula Oh. kasi 8 pesos lang a kilo. Paano mabubuhay ang farmers dyan? Para sa akin, hindi lang ho bagsak itong part na to kay BBM. Negative Expulsion talaga. dapat dito. Hindi kasi, alam mo, ganito yan. Dun sa bigas, Halaka. Exciting ka dyan. Pero hindi naman ng expulsion mga kababayan, talsik. Impeachment. pa lang na sinasabi nilang bababa sana. Hindi naman natin naramdaman yun. O magbibigay siya ng 20 pesos na bigas sa isang barangay, magbibideo, Pwede naman sana yung ibigay ba? Hindi na lang ibibenta. Bangag talaga. picture, tapos ipagmamalaki. Pero yung ramdam mo ba talaga yung pagbaba ng presyo? Wala. Mga Pilipino, alam yan. Ilan lang mga kababayan, ilan lang ang nakaka-benefit niyan. PR lang yan. Para kunwari, naging 20. Na ang katotohanan mga kababayan na wala. Hindi bumaba ang presyo. Budol. Tumaas pa. At ito pa ang matindi dyan. Hindi lang ho yung bigas. Alam nyo ba Lahat. yung import mismo ng baboy? Pinatay po yung mga hog racer natin. May grupong lumapit sa akin dyan. At sinasabi nila, nag-import ayaw na ng nila. baboy. Talagang titigil na sila kasi lugi. Mula nung nag-import, may pinirmahan na nagka-ASF executive pa. order si Marcos na bababaan ng tax, pararamihin ng import. Nung pinababa ang tax at pinaraming import, pumasok ang lahat ng sakit, namamatay ang lahat ng mga dito na pinalaking mga nagka-ASF. baboy. At alam nyo, dahil doon, sobrang nalugi. Sobrang pinatay ni Marcos ang lahat ng hog racer dito sa Pilipinas. Kawawa po sila. Sobrang umiiyak na po. Kasi alam nyo ba, mahirap magpalaki ng baboy mula sa simula. Tapos yung kita, para lang mga kababayan, nagbangko na sobrang liit lang ng iyong income. Ang laki ng gastos kaya ng feeds. Sinayin nga nila sa akin yung nililibing na nila yung baboy. Akala ko nga, ay sabi ko, congrats, ang daming anak ng baboy. Hindi, patay pala lahat. Patay lahat. Talagang ganun. Kasi nga, ini-import pag ini-import, minsan nakakalusot na dyan yung mga sakit. Swine flu. Oo, at ito ang dyan, di ba, kung maalala natin yung dating bodyguard ni Saldico, anong sinabi? Through the importation, kumikita at nagbibigay sa Malacanang. So, hindi lang pala sa bigas, kinukuha, pati dyan sa mga port, sa Ayan, mga gulay, ayan. lahat puro Sindikato import. na naman. Grabe kayo, ang baboy nyo naman. Sobra as in, Sindikato na naman, mga kababayan natin na nagninegosyo. Tapos sasabihin niya na successful itong agriculture part ni BBM. Ay, Surrender nga siya. Di ba? Talaga. Mamamayang Pilipino magsasabing tumataas ang mga bilihin. Hindi talaga niya na-cure yan for 4 years no? Hindi talaga niya na, kahit anong gawin niyang ayuda, hindi talaga pwede dahil umakyat inflation rate, taas ng bilihin, tapos walang trabaho. Ang solusyon niya dapat talaga, trabaho. Kasi kahit na anong ayuda mo, mataas pa rin ang bilihin, yung mga taong kumikita Paano kasi puro pagnanakaw ang inaatupag. naman, kahit itaas mo yung minimum wage, magkano na naman mabibili niya? Sa increase na 100 pesos a day?
Another thing, attorney ha, nung mga nakaraang SONA niya, nabanggit niya rin hindi ko makakalimutan yung sabi niya, na bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarders. Tapos ang mga smuggler, mga kababayan, yun pala andun. Nako, di ba si Zaldico ang sabi, first lady nga ang kanyang tinuturo. Asian before eh. Sabi niya, di ba, Si Maharlika, yun din. Smugs, di ba? Kaya nga Lisa Smugs. Maharlika, ha? Oh. pinatupad pa, nilagdaan pa niya yung Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Meron bang naging resulta? Kasi dapat singilin din natin siya dun. Eh, may nakita akong kinasuhan nila, hindi ko naman kilala yung pangalan. Pobre. Siguro kung sino na yung tao doon na ginawa nilang scapegoat. Eh, sa totoo lang, BBM, ikaw naman ang Secretary of Agriculture nang nangyari ito mga smuggling Bangag. nito ng sibuyas, technical smuggling ng kung ano-ano. Pati nga sa sukal, may technical smuggling kayo. Technical smuggling, mga kababayan, yung dapat yung tax babayaran ganito. Dinideclare lang po nila ng ganito para yung tax, ito lang. Kaya Kagaya nung binulgar ni File doon, mga kababayan, tungkol sa smuggling ng semento tungkol sa anak ni Lacson. technical yung smuggling. Kumikita sila doon sa tax na hindi binabayaran. Doon sila nagra-racket ng porsyento. Ang gobyerno ang lugi niyan. Wala namang nakulong sa smuggling ng sibuyas. Walang nakulong sa smuggling ng asukal, sa technical smuggling. O, di ba ngayon nakikita natin, may nag-report nga sa news na may mga warehouse na refrigerated, na may mga sibuyas pa pala, na hindi pa nila na-unload. Kasi nga, nagre-reklamo ang mga local farmers. Di ba kailan lang yun na yung mga kamatis, mga sibuyas, nasa highway na lang? Tigpa 5 pesos na lang yung Kawawa ang mga kamatis farmers, no? highway na lang. Kasi wala na eh. Paano nila matransport? Ang mahal-mahal po ng diesel. Ayan. Paano naman yung farm to market roads? Paano ang Yan na nga ang bagong ngayon bagong way of corruption. transportation cost? Paano makakompetensya ang ating mga local farmers at producers sa mga importer? Kasi pinapayagan ni BBM na ang solusyon, importasyon na lang. Huwag na maghintay na mag-food production. Kasi si BBM, short-sighted yan Wala naman yan, di ba? Hindi naman yan siya Short-sighted. sanay sa buhay na maghahanda siya para sa Walang alam yan sunod ng mga taon. Ngayon lang Talagang inutil, mga kababayan. yan siya nagkaposisyon ng presidente na talagang dapat niyang seryosohin. Kaya wala siyang short-sighted siya. Kaya kung sino lang dyan sa gilid niya, makakatsup sa kanya, Chuchuap-chuap. yung pakikinggan niya, sana naman, ilang sona na tayo, Mr. President Talagang tuwang-tuwa ako. First sona, sinabi pa Hana, mga PWD. Abay, tuwang-tuwa naman ako, di ba? P3 PWD, party list ko noon Abay, Hindi pinaupo. Pinuri-puri ko pa siya. Nawala na yung PWD sa zona, sa sunod-sunod na zona. Talagang nilagay lang doon para lang magmukha naman siyang may puso siya para sa PWD. Nasa na yung social pension ng mga PWD at mga seniors? Saan na? Kung ang nirakit nyo dyan, ng bilyong-bilyong pisong maleta, hindi nyo ninako yan at binigay mo yan, BBM, sana Babangag. sa social pension ng PWD at mga seniors. Abay, may papasalamatan po naman kami sa inyo. Actually, sagutin ko lang yung tanong mo, no? Doon sa smuggler, bakit ba nakulong? Anak ng senador Hala ka! Grabe Anak ng naman. senador yung smuggler Tanong natin kay Paldon. Yun na. Itong Alam na political dynasty dis. na ito talagang dapat putulin na ito Bakit pala si BBM walang political dynasty na sinasabi? Zero siya sa political dynasty. Wala rin siyang sinabi tungkol sa VAT and excise tax na tanggalin na yan. Sa VAT and excise tax sa fuel at kerosene, wala siyang sinabi. Kahit na napasa na yan, sabi ni Kong Rian Leviste, napasa na yan sa House. Wala rin siya sinabi ng magkano ba ang gross domestic product ngayon, BBM? At pati ka nagre-report sa income. Puro ka nagre-report ka sa gastos. Kailangan i-report mo rin yung income. Hindi po. Wala kasing income. Utang. Dito sa energy. Puro utang. Ang solusyon ni BBM sa high price of electricity,
orderan ng Meralco na yung, walang puputol ng kuryente habang di nagbabayad ang mga tao. Ayan na, mga kababayan ha. Klaro yun ha. Orderan ng Meralco na huwag puputulan kayo ng kuryente kahit pa kayo nakabayad dahil mag-installment pa kayo. Kaya hindi naman niya sinabi kung hanggang kailan. Baka naman 30 days lang. Sunod po tayo na topic. Ito naman kanyang tugon po sa oil crisis po sa Middle East. Yun na. Mula nung tumama sa ating Ayan na bansa, naman. epekto ng Ayan. giyera sa gitnang silangan, Tayo lang ang ng state of emergency at tayo lang din ang pinaka-worst mga kababayan ang pagtaas ng diesel at saka nagdeklara gasolina. tayo agad ng state of national energy Oh, emergency. Pinagtawanan ka nga, first in the world at mukhang only in the world mga kababayan. Dahil meron pa mga mga reserve. Iisa ang ating misyon. Sinindikato Uplift ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Diyos ko Lord, Ang nilubog lahat ng nyo mga nga. ahensya ay inatasang magtipid at Ay, magtipid. Oh, nagtipid ka bangag. Tipid mo mukha mo. pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan. Saan? Saan mo binuhos? Ginastos mo lahat sa ayuda. Sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa Nam 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 ating nam. mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa Wisit. Napunta na nga sa bulsa mo. ng mga tiwaling opisyal Cringe mga kababayan nakikinig ng ganyan, no? Na sila naman daw ang nagnakaw. ay naisalba natin. Naisal pa. Papunta sa kanya. At sa halip na nagamit natin sa halip ay nagamit natin sa mabuti Utal-utal pa. para sa tunay na kapakanan Sa halip na magamit natin sa mabuti. So, saan na nagamit? Sa masama. Wisit, babangag na to. ng Oh. mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong Shut up.